Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Pinupurso pa daw yung impeachment. Pag-usapan natin itong krisis na to. Ano ba sa tingin mo dito? Tatagal pa ba ito o ano? Kasi ang nangyayari ngayon, mayroon namang ginagawa ng hakbang gobyerno. Halimbawa, yung emergency powers ng presidente binigay na sa kanya na pwede siyang mag-suspend ng excise tax, itong VAT. Kaya lang, tandaan natin yung binigay sa kanya is the power to suspend. Hindi niya pa naman sinususpend. Ang pinakamaaga niya yatang pag-suspend, malamang April 14. Mukhang kailangan mo nang gamitin pa muna yung kita galing sa excise tax. Kasi pag sinuspend niya na so April pa. Pero ang inaprubahan sa kanya, yung power, yung emergency power to suspend. Pero tandaan natin, hindi pa rin sinususpend. Pero may mga ayuda ng binibigay sa mga drivers, saka sa ibang mga sectors na apektuhan. Kaya lang kawawa na. Tingnan nyo, may hinihimatay sa pila. Tapos mayroong naiiyak na driver na ang tindi naman tong DSWD. Expired lang yung lisensya mo, hindi ka nabibigyan ng ano. Grabe. Ano bang masasabi mo dito sa mga measures na ginagawa ng gobyerno, Nal? Well, una, katulad ng pinag-usapan natin kanina, no? Isang malaking non sequitur na sabihin na dapat hindi matuloy itong impeachment, hindi dapat matuloy itong mga itong mga corruption cases dahil may krisis. No? Kalokohan 'yon. Dapat nga mas lalong matuloy, no? Para magkaroon ng accountability at kung kaya, mabawi yung ninakaw. At yung nanakaw, gamitin dito sa kaunti o nauubos na pondo ng gobyerno para dito sa krisis. Ikalawa, ito ba itatagal? Tingin ko tatagal. Dahil kahit gusto ng US na itigil na yung gera, kahit humingi sila ng ceasefire, kahit naghahanap sila ng graceful exit, nasa isang quandary sila. Nasa isang sitwasyon sila na damn if you do, damn if you don't. Hindi sila pwedeng manatili dahil nagulo na yung buong mundo. No? Ginamit na ng Iran yung kanilang nuclear power na hindi nuclear weapon, yung Strait of Hormuz. Nagulo yung buong mundo dahil sa Strait of Hormuz. Hindi dun sa hinahanap na nuclear ingredients daw. Hindi yon, walang nahanap na ganon. Ang ginamit ng Iran ay yung Strait of Hormuz. Ang sabi mismo ng mga intelligence chief ng US, malayo pa yung Iran dun sa pag-weaponize ng kanilang ingredients para sa nuclear weapon. Malayo pa, kaya hindi sila threat. Kaya sabi ng mga intelligence chief ng US, huwag niyong lusubin. Huwag niyong lusubin. No? Dahil hindi pa sila threat sa atin. Nilusob. Lalo na dahil sa pag-udyok ng Israel. No? So, nagkagulo. At hindi lang nagulo yung Iran, nagulo yung buong Gulf States. Hindi lang yung buong Gulf States, yung buong Middle East. Hindi lang yung buong Middle East, yung buong mundo. At dahil nagulo yung buong mundo, pati tayo nadamay. No? Kaya nandun tayo ngayon sa ganyang sitwasyon. Kaya yan ay tatagal. Gusto natin matapos na. Pero walang indication na yan ay matatapos. Walang graceful exit yung US na magawa. Dahil yung pinaka-graceful exit nila ay matigil yung gera, umalis sila sa Iran, pero naibalik doon sa dati. Ibig sabihin nung dati, may free flow ng oil sa Strait of Hormuz. No? Mahirap nang gawin yun dahil para magawa yon, kailangan nilang kontrolin yung Strait of Hormuz. Ibig sabihin, kailangan nilang maglagay ng mga boots on the ground, mga sundalo. Para gawin yon, kailangan nilang makuha yung tinatawag na Card Island. No? Card Island na hawak ng Iran. Para mahawakan yung Card Island, kailangan nilang i-occupy yung 400 kilometer shoreline ng Iran. Ibig sabihin, i-invade nila yung Iran ng massive force. Hindi lang air superiority, boots on the ground. Para magawa yon, yung 400 kilometers, kailangan nilang kontrolin yung Zagros Mountain Range, kung saan nandun nakalagay yung mga missiles
at artillery ng Iran na inilagay nila sa mga kuweba for the past 30 years. Ibig sabihin, full-scale war yan na katulad ng Afghanistan na tinalo nila yung Taliban pero nanalo yung Taliban. Umalis ang US. 2-3 years ago. Di ba? So, yan yung problema ng Amerika ngayon. Ang Israel gustong ipagpatuloy ang gera. Ang US gustong umalis. Ang Iran gustong paduguin ang Amerika. Dahil pinatay yung mga leader nila eh. No? Winasak yung kanilang mga infrastructure. Hindi yan basta-basta susuko. Ang problema ng US, akala nila, parang kwan lang yan, Venezuela. Eh hindi. Lumaban. Nakalimutan nila na yung Iran lumaban sa Iraq at namatayan ng 1 milyong tao. Ibig sabihin, hindi yan basta-basta sumusuko. Yung Iran, nilabanan yung ISIS. At tinalo yung ISIS. Yung Iran, nilabanan ng Syria. Yung Iran, ay lumaban sa buong Middle East. Kaya hindi ito mga pushover na underestimate ng US. At pinakamahalaga, akala ng US, dahil lamang sila sa mga missiles, kaya nilang durugin ang Iran. Eh, ang daming drones ng Iran. Yung drones ng Iran, ang halaga from $500 to $5,000 to $20,000. Yung missiles ng US, anong halaga? $5 million. Yung kanilang interceptors. So, ang ginawa ng Iran, pinalabas yung kanilang drone na mura para gamitin yung mga interceptor na sobrang mahal at limited. At ngayon, paubos na yung interceptor, hindi pa nauubos ng Iran yung kanilang missile. Kaya, naghahanap na ng graceful exit ang Amerika. Problema, hindi mangyayari yon. At dahil hindi mangyayari, magpapatuloy yung krisis sa ating bansa. Ang problema ay sa ating gobyerno, ninunuwans yung crisis. Crisis lang daw sa presyo. Hindi daw crisis sa supply. Hindi daw emergency. Emergency lang sa energy. Ano ba talaga, kuya? No? Emergency ba o hindi? Dahil hindi pwedeng inuwans ang crisis. Hindi pwedeng inuwans ang emergency. Either may crisis o wala. Either may emergency o wala. At ang emergency, hindi pinaghahandaan pag may emergency na. Pinaghahandaan yung emergency bago magkaroon ng full-blown emergency. Hindi yan pwedeng, semi-pregnant. Either pregnant ka o hindi. Hindi pwedeng semi-emergency, no? Hindi pwedeng semi-crisis. Yun yung problema. Para magkaroon ng whole of nation approach. Ibig sabihin, yung buong bansa makapaghanda. Makapaghanda ako dahil gusto kong kahit mawala ng supply ng pagkain, meron akong bigas. Meron akong delata. No? Meron akong maliit na solar power para sa aking pag-charge ng aking cellphone. Na murang-mura nabibili sa Divisoria. Yung ganun ba? Kailangan magbawas ako ng paggamit ng kuryente. Kailangan magbawas ako ng paggamit ng gasolina. Kailangan gumamit na ako ng MRT imbis na gagamitin ko yung aking sasakyan. Ganun ba? Kung dineklara mong emergency, then lahat tayo ay maghahanda sa emergency. Ang purpose ng emergency ay prepare, prepare, prepare. Hindi pwedeng may alinlangan. Hindi pwedeng semi-semi. No? Parang semi-trial. Hindi pwedeng Oh. Ang nakakatuwa dito, in-interview si Department of Energy Secretary Garin. Tinatanong, bakit yung Pilipinas sa mga bansa sa mundo, ito yung unang nag-declare kaagad ng state of national energy emergency. Oh. Energy emergency, hindi pa yung full-blown na state emergency. Ngayon, tinanong din, bakit tayo yung biglang grabe ang itinaas? Nangunguna tayo. Imaginein mo. Mataas sa buong mundo. Oo, from dating 60. From 60 yung diesel, naging 100. Sa buong mundo yan, sa buong mundo. Hindi lang dito sa region. O ngayon,
nung pinapakinggan ko yung explanation ni Garin, Nald, ang sabi niya ganito, ang pagkakaiba kasi natin, wala tayong subsidy sa energy sector. Pangalawa, wala tayong pang-counter sa presyo kasi wala naman tayong pag-aaring yung Petron hindi na sa atin, privatized na. Pangatlo, oil deregulated ang pagpipresyo, wala tayong control. Mayroon tayong oil deregulation law. At apat, wala tayong dependent tayo sa import ng oil Wala tayong developed na sources ng oil. Alam mo Nald, habang pinapakinggan ko yung paliwanag niya, yung lahat ng bagay na kinukontra natin, kasi yung partido ni Ronald Akbayan, ako Bunyog. Pareho kami niyan ng pananaw sa mga issue na yan. Against kami sa deregulation, against kami sa privatization, against kami sa import liberalization. Ang stand talaga namin, mag-develop na tayo, i-nationalize na natin ang mga industries na importante tulad ng oil. I-develop na natin yung sources ng oil natin, huwag maging import dependent. Alam mo, lahat ng sinasabi natin, ilang dekada natin nilabanan niya. in short, Nald, umalis na kayo dyan, ilagay nyo na yung Akbayan sa Bunyog, sa gobyerno. Kasi lahat ng sinabi naming dapat, nare-realize nyo na ngayon na yun pala yung dapat. Pati yung IBAT, ay tumutol dyan sa IBAT dati, di ba? Dahil regressive yan regressive taxation yan No? Ngayon, balak nila tanggalin. Kaya pasensya na kayo kami ni Sec Ronald, akala nyo lang sa amin, ako vlogger, political analyst. At ang analysis namin, ngayon lang makikita nyo, yung mga issues na yan, matagal na naming sinasabi yan. Dapat mali yung pagkaka-privatize ng Petron kasi kahit papano sana may pang-counter tayo di ba? Ngayon privatize. At saka yung oil industry dapat dinidevelop na natin. Yung West Kaya wala tayong reserve. Wala tayong reserve, no? Ang sabi ng gobyerno may 45 days. Sabi ni BBM may 60 days. Ang sabi ng mga kausap ko 20 days. Ano ba talaga totoo? No? Hindi mo alam May nagche-check ba? May nagche-check ba sa mga oil companies kung ilan ba talaga ang reserve? Kaya biglang check biglang ngayon napapanood ko yung interview kay Garin. Biglang sinasabi niya kasi oil deregulated yung oil industry natin. Kasi privatized na kasi yung Petro. Kasi independent tayo sa import ng oil Lahat yan yung sinasabi natin noon pa. Pag sumisigaw kasi tayo ng ganyan, sinasabihan tayo na leftist tong mga to. Yan na kasi. Kita nyo na ngayon na yung aming mga ideas na left of center, yun ang tama. Yun ang tama. Nare-realize na natin ngayon. Di ba? Anyway, kahit dito sa giyera, nag-discuss ako niyan. Sinasabi na natin, hindi tayo sa hindi natin sa kinakampihan yung Iran Hindi natin sa kinakampihan yung Iran. Kontra nga tayo doon sa ganung klaseng gobyerno Oo, yun progresibo kami ni Sec Ronald. Ang Iran, alam nyo naman yan, Islamic Republic pagdating sa women. Theocratic state. Theocratic Hindi rin yan. Nagprotesta. Ang gusto namin sa Iran, democratic Iran. Kaya lang hindi pa yun yung hindi pa yun yung nangingibabaw sa Iran Di ba? At ngayon, imbis na humina yung gobyerno dahil sa mga protesta, nawala yung protesta dahil ginera. Kaya lang, Nald, ang pagkakaiba ngayon, kung gusto ng US na regime change, tapos ibabalik mo yung binagsak na ng Islamic Revolution, ayaw din ng Iran nun. Dahil diktador din yun yung Shah of Iran. Diktador din yun. Wala rin demokrasya nun. Parang hari yun Yung Shah ay parang hari. At meron din yung secret police na pumapatay at nagto-torture at nagpapakulong. Kaya nga, nagkaroon ng dahilan itong mga fundamentalists to take over. Yun Kaya, anyway, sana nare-realize na. Pero, anti-war kami ni Sec Ronald. Hindi tingnan nyo, nung nagdi-discuss tayo nung sisimula pa lang yung gera, nagdi-discuss tayo niyan. Anong sabi ng ilang mga DDS at ng ilang mga hindi nakakaintindi? Tama yung ginawa ni Trump, tama yung ginawa ni Trump. Ngayon nyo sabihin, tama ba yung ginawa? Yung effect sa atin? At ang plano pa, pati Cuba,
pinaplanuhan pang sakupin, talagang matindi na itong ano. Kami rin, ito linaw ko, nung pinili ng mamamayang Amerikano si Trump, wala, dinispeto natin yan, wala tayong magagawa eh. Yan yung nangyari sa US eh. Pero personally, ayaw din namin kay Trump. Mas gusto namin si Harris. Pero yan yung pinili ng Amerikano eh. Kaya lang, siguro naman, nare-realize na rin ngayon ng mga Amerikano, dinadala pala ang Amerika nito sa gera. Pati tayo rin, sana ma-realize natin, hindi tama ang gera. Kahit pa sabihin mong mayroong weapons of mass destruction ng Iran. At saka ganito ang irony niyan, na ayaw nilang magkaroon ng armas nuclear ang Iran. Sino ba ang pinakamaraming mga nuclear weapons? Ay di ba US, Israel, China, Russia? Kung gusto nating matigil ang nuclear weapons ng Iran, dapat nuclear disarmament tayo sa buong mundo. Yan yung ano diyan. Sa buong Middle East, isa lang ang merong armory ng mga nuclear weapons. Israel. Oo. At saka ayaw natin na magkaroon ng Iran. Ang sinasabi lang natin, ginamit na nila sa Iraq yan eh. Nilusob ang Iraq dahil daw sa weapons of mass destruction. Nilusob ang Iraq dahil binomba daw yung World Trade Center. Kalaban ni Saddam ang ISIS eh. Kalaban ni Saddam si Bin Laden. No? Kaya nung nilusob pala dahil sa langis. Diba? Tapos, hindi naman nila na-maintain yung presence nila sa Iraq. Sino ngayon ang gobyerno sa Iraq? Pro-Iran. Shia. Pero mo, ang dami nilang dalawang gera yung ginawa nila para lusubin ang Iraq. No? Pinabagsak yung gobyerno. Tapos yung gobyerno ngayon ay pro-Iran. Kaya anyway, ito? Makapag-usapin ba yan, attorney? No? Oo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.